Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi pa na-post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkamang bitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, huwag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka mamimagdakdo, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Ano nangyari? Okay, anyway, another day, another vlog for our ka-airsoft from different province today. Na-interrupt yung sounds. Maybe merong gustong tumawag pero hindi tumuloy, no? So, review and box po tayo ng unit ng ating mga ka-airsoft. Okay, another successful journey on the south kahapon, no? Pumunta tayo sa lugar ng Quezon City. After ng Quezon City, pumunta tayo sa lugar ng Cainta Rizal, ng Morong Rizal. Tapos after ng Morong Rizal, pumunta tayo sa lugar ng Taguig City. Okay? After ng Taguig City, pumunta tayo sa lugar ng Biñan, Laguna. Grabe, haribas tayo. Tapos after ng Biñan, Laguna, pag uwi natin dito, meron tayong walk-in client, ka-airsoft, si Mr. Gamboa, no, na nagbigay ng pizza. Okay. Maraming salamat po kay Madam Sheila of Morong Rizal. Nagbigay po sa atin ng mga cupcake, tama, no? Tapos, and for the main event, maraming salamat po kay Madam at saka kay Engineer Baltao of Cainta Rizal, no? Binigyan niya si Lucas ng Jollibee, chocolates, then soft drinks. Grabe, busog na busog ang ating naging journey kahapon. Maraming salamat po sa ating mga ka-airsoft, no? Then ngayon po, review and box po tayo ng unit, mga malulupit to, grabe. Not the ordinary rifle, not the ordinary pistol na nakikita ninyo. Okay, this is the unit ng ating ka-airsoft, Liam De Villa of Coron, Palawan. Another one dyan sa isla ng Palawan. Okay, unit niya is the John Wick Alpha. What is good and special about this? Napakalupit, napakaganda. Saan na ba yung aking napakalupit, napakaganda din. Wala yung ko rito, reloader. Ayun. Napakatindi. Okay, John Wick Alpha, what is good and special about this? Ready na siya for a scope. Ayan, makikita nyo. May plate na nakalagay sa ibabaw para pag uupuan ng scope. Wala ka ng problema, di ba? Ayan na siya. Kitang-kita nyo naman kung gaano siya katikas, kung gaano siya kaganda. Okay? The John Wick Alpha, what is good and special about this? Full upgraded version na to, mga ka-airsoft. Kasa, ilak manually, naka-fix outer barrel. Makikita nyo yan, naka-fix outer barrel, walang kalog, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, at saka naka-hop-up rubber. Kargang upgrade 5, worth 11,000, lahat nandito nakakarga na rito. Okay? Itong unit na to, napakalupit. Then, equipped siya with a long
Magazine. Ang ganda ng magazine niya, oh. Long, no? Tingnan nyo. See? Yan, long magazine ang nakalagay sa kanya. Ito ang nire-review and unbox natin in just a while. Okay, the next unit natin. Unit ng ating Cares of Mickey Fuentes of Lapu-Lapu City, Cebu. Okay? Yung unit ng ating Cares of, ang request niya, something na mahaba, something na mag-e-enjoy ako, something na pwede kong gamitin on jungle. Nandito na. Actually, nasa na yung ano nito? Suppressor. Pasuyo. Kabit Suppressor ko. na. Oh, nito. Yung nire-request ni Sir na suppressor. Ito? Yan, okay. Ayan. Kung meron tayo mga ka-airsoft na nagkakagusto sa mga sa mga small unit, meron rin talaga tayo mga ka-airsoft na talagang die hard, no? Tulad ng inyong lingkod sa mga mahabang unit, okay? Ito na, makikita nyo, grabe to, ang tindi ng haba nito mga ka-airsoft, no? Medyo ano lang. Sana ba yung mga panghigpit ko? Allen, pengin nga ako. Andyan. Ito. Ito na lang. Pakita ko sa inyo kung gaano kalupit, kung gaano kahaba itong unit na ni-request ng ating bossing. Okay, so lagay natin yung suppressor. Ayan na. Okay. Tingnan nyo. Okay. Napakalupit, napakaganda. The DMR Sniper Rifle. Diba? Not the ordinary unit na nakikita nyo. Equipped with a long telescopic scope, equipped with a 6 inches na suppressor na napakaganda, napakalupit, napakatikas. Ito yung unit natin ka-airsoft. Makikita nyo mga ka-airsoft, no? Equipped siya with a unique, very unique, no? Na blue, anodized blue and matte black color, di ba? Napakatindi nito at saka napakalupit. Oh, then meron pang to. Merong small na magazine, okay? For gagamitin nyo to kung sakasakaling gusto ninyo is sniper mode. Pag sniper mode naman kasi hindi ka magrarat-rat, kaya maliit lang yung magazine na gagamitin mo. Ngayon, meron pa siya rito holder, compartment, no? Kung sakasakaling meron kang extra magazine for M4, ayan, meron dyan yan sa ilalim, no? Kaya yan yung formahan niyan, napakatikas, no? Ganon din interchangeable, pwede nyong alisin to, then ilagay nyo to rito, ayan. Ayan. Then M4 ka na, alisin ko lang yung bala. Okay. Pwede mo siyang lagyan ng short magazine, pwede mo rin lagyan ng standard magazine. Napakaganda, napakalupit, pero ako mas gusto ko yung ganito. Kasi kung magbibili ako nito, gagamitin ko to for sniper. This is a DMR. Makikita nyo, tignan nyo, haba kasi. Ayan, no? Hindi ordinary yung bat stock niya, napakaganda, di ba? Talagang malupit kung sa malupit yung unit, no? Ayan. Yan yung unit ng ating ka-airsoft. Napakasarap, napakatindi pang sniper rifle, pang DMR sniper rifle. Okay? Yan yung i-review and unbox natin. I-review and unbox natin unit ng ating mga ka-airsoft. Mickey Fuentes, Lapu-Lapu, Cebu. Okay, so start muna tayo. Yung unit natin ka-airsoft, Liam De Villa of Coron, Palawan. Again, sa Coron, Palawan po, sa lugar ng Palawan,
pagpasensyahan nyo na po kung medyo tatagal yung mga order ninyo, ha. Based on our experience, I'm talking about our experience, ha. Medyo mabagal ang delivery dyan. Imbis na 2 to 3 days, 2 to 3 days bago dumarating po siya ng 5 days to 1 week, no? Yan po talaga dyan sa Coron, Palawan, basta sa isla ng Palawan, kasi ang katwiran nila, iniipon pala muna yung mga parcel, no, sa isang hub, then saka iba biyahe, no? Kasi hindi naman lingid sa alaman ninyo, ang Palawan is a island, no? Nakahiwalay siya sa Luzon. So medyo kaunti yung nag-o-order dyan, yung nagpapa-COD dyan, yung nagpapa-deliver dyan. Both Shopee, both Lazada, ganon, mga online app, no? Iniipon muna sa isang hub bago ibiyahe, no? Kaya doon pala nagkakaroon talaga ng delay. Kaya pagpasensyahan nyo na kung ganun nga yung pangyayari, wala tayong magagawa dun. It's beyond our control. Michael Asilo, Boss Big Man, how much yung ganyan? Bossing, message po kayo sa page natin, no? Wag po sa comment section kasi baka mabiktima kayo ng scammer. Yung scammer, i-message kayo. Ang buong aakalain ninyo is kami yun. Pero sa totoo lang, hindi po kami yun, no? Message lang po kayo sa amin para po mabigay sa inyo yung buong detalye, okay? Yung pong ganito, tatapatin ko kayo, hindi po mura to, no? Sa totoo lang, medyo may presyo to kasi sa tikas at sa ganda niya, sa build niya, sa upgrade niya, talagang matindi, no? Ngayon, alam ko naman, lahat kayo kaya niyong bilhin, pero mas maganda kung magme-message kayo sa page natin. Huwag lang kayo mabiktima ng scammer, no? Napakasakit sa akin pag sa tuwing nalalaman ko na may isang ka-airsoft na biktima ng scammer, akala niya kami yung kausap niya, then nag-send siya ng pera, tapos biglang hindi naman po pala kami, no? Okay, yung unit ng ating airsoft, Mickey Fuentes, Liam De Villa of Coron, Palawan. Full metal mula ulo hanggang baba, the John Wick Alpha. Okay? Kikita nyo, talagang pang competition yung dating niya. By the way, Sir Liam, just in case in the future, maglalaro ka, gusto mong ipa-bypass to, the beaver tail, pwede mo ipa-bypass sa amin, libre lang. Wala, no, free of charge po yan, no? Ngayon, tong unit na to, makikita nyo, wala siyang front optic or front sight. Wala rin siyang rear optic or rear sight. Itong unit na to, nakaasa to sa scope. Kasi itong unit na to ay competition grade unit. Di ba? Mas maganda kung naka-scope ka, mas mapapadali. Okay? Itong unit na to, tulad nga nasabi ko, naka-fix outer barrel. Naka-fix outer barrel. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, at naka-hop-up rubber. Ang kargang upgrade nito, 5. Okay? Then, this unit is talagang masasabi natin na not your daily pistol kasi napakalupit dahil nga John Wick. Ang mga John Wick kasi is sa totoo lang medyo nabawasan na yung production. Kasi soon mawawala na, wala na kasi yung John Wick. Medyo paubos na rin talaga ang mga John Wick. Ngayon kung magkakaroon ng production, hindi na ganun katulad ng dati, no? Kasi dati tuwing ilalabas yung bagong series or bagong episode ng John Wick, talagang naglalabas ng John Wick, di ba? Pero ngayon, medyo napapansin ko lang madalang na. Kasi nga, wala na pong John Wick. Tapos na yung episode, tapos na yung season ng John Wick, no? So, expect na natin na syempre, kumukonti na yung lumalabas ng John Wick, nagmamahal na yung mga John Wick. Kaya ang mga John Wick, not your daily pistol. Kung gusto niyo ng pistol na pang heavy duty, hindi si John Wick yun, no? Okay, so let's begin. Kuha na tayo ng mga ng gas. Okay, number 1. Kailangan pa rin natin mag-silicone oil. Tignan nyo, napakaganda, oh. Ano siya? Long magazine, no? Sir, pa-shoutout po, Rex at Mario, Boss G. Boss G, Big Man, Idol. Sabi ni Sheldens Garcia. Okay, lagyan
lalagyan po natin silicone oil, press the valve, then spray the dose of silicone oil, okay? After that, dito rin sa ilalim, sprayan din natin. Okay, yan. Ngayon, kunin natin yung unit. Kasa natin, then ilock manually, spray sa slide stopper, then spray sa nozzle. Yan, okay. Then, release, then rest. Yung lagi kong binibili na pag i-re-rest ninyo yung unit ninyo, i-re-release ninyo, huwag nyong hatakin to. Okay? Bagkos hatakin nyo yung unit. Ayan, then rest. No? Para hindi maupod yung slide stopper. Okay? Ngayon, kuha tayo ng gas. Gas. Green gas. 12 kg compatible. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang. Sobra-sobra na po yun. Tapos, kuha tayo ng bala. Then, using our speed loader, bobombahan natin yung magazine. Okay? Hatak. Put your right thumb here. Hold it tight. Kailangan wag bibitawan. Then, pump. Okay. Long magazine to, mga Carsoft. Maximum rounds of 45 BBs, no? Pero dahil nga 45 BBs, wag natin sasagarin. Wag nating kumbaga, wag nating hayaang punong-puno. Masisira yung spring mo. Okay? Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Mga Carsoft, the 2011 John Wick STI, the Alpha Edition, firing. Open slide. Kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Itong unit na to, unit natin Carsoft, Leon De Villa of Coron, Palawan. Yung unit, pagkatapos gamitin, siguraduhin ninyong punasan ninyo. Kasi napakaganda nga nung magazine. No? Tapos syempre dahil sa mga acid ng kamay natin, soon pwedeng ano yan. Christian Mobles. Sir, pa-shoutout po. Big man from Dinalupian. Hello, Sir Christian Mobles. Shoutout nga pala tomorrow, nasa Bataan kami, no? Journey on Bataan by tomorrow, Journey on the North. Okay. Tagasang ka man? Pampanga, Bulacan, Tarlac, Bataan, and Nueva Ecija, pupuntahan kita. Okay? Diyan tayo magkita-kita. Diyan tayo hayaan kitang pumili ng airsoft mo, no? Demon test fire mo muna bago mo babayaran. Okay? So, yung unit, pagtapos ng gamitin, make sure pasingawin ang tirang hangin. Daming laman. Unit natin kay airsoft, Liam De Villa, Coron, Palawan. Ready for packing and ready for shipping, bossing. Magkano ang magazine ng John Wick? Depende po sa John Wick, marami pong version ng John Wick, no? So, tulad nga na sabi ko, message po kayo. Wag po sa comment section kasi mabibiktima po kayo ng scammer. Okay? So, next unit and for the main event. Unit ng ating ka-airsoft, another matlupet, matindi, naka-airsoft from Lapu-Lapu City, Cebu. Ang gusto niya sniper. Okay, so, ito na yon. Ang gusto niya mahaba. So, ito na yon. Ang gusto niya malakas. Ito na yon. Ang gusto niya maporma. Ito na yon. Ang gusto niya upgraded. Ito na po yun. Okay? This is a Lancer Tactical M4 M-Lock Carbine converted into a DMR sniper rifle. What is DMR sniper rifle? Designated Marksman Rifle. Ito yung modern type na pamalit sa mga sniper rifle, no? Hindi na siya literal na one cock, one shot. Powered din siya by an M4 M4 platform, kaya madali sa presyo. Kumbaga, laging madali sa pyesa. Laging may pyesa just in case na magka-problema ka. What is good and special about this build is pangmalayuan na to. Okay? Hindi pwedeng pangmalapitan to kasi sa taglay nitong haba at lakas, masakit po ito.
Okay? Equipped na rin with a long telescopic scope, equipped with a blue anodized color para sa mga detalye niya. Look at that, di ba? Tignan yung trigger, tignan niyo yung butterfly niya, tignan niyo yung charging handle, tignan niyo yung jam handle, di ba? Tignan niyo yung nasa loob, yung cylinder as well as doon sa gearbox. Color blue lahat. Anodized. Nakaayon dun sa, kumbaga terno. No? Napakaganda ng unit. Hindi, ano to? Already. Hoy, bago mo unit ngayon, ko lang po nakita. Anong hoy? Pwede na rin. Okay na? Yan, ngayon ko lang rin kasi ano to, nilabas to. Mostly hindi naman kasi ito yung hot choice pagdating sa mga sniper rifle. Pero this is one of a kind sniper rifle setup. Napakaganda. Look at the buttstock. Hindi mo na kailangan magpalit. Not the conventional na buttstock ng sniper rifle. Okay? Ganda ng unit. Kaya lang, sasabihin ko na sa inyo, this is a full metal. Mabigat talaga. Mas maganda to, bossing, kung lalagyan natin ng ng bipod. No, bipod para nakapwesto lang siya, then ginagalaw-galaw mo lang, no? Napakalupit, napakatindi, napakahaba. Ito yung ide-demo and test fire natin. Okay, so number 1, this is a battery operated unit. Okay. So, saan nilalagay yung battery? Dito sa buttstock. Okay, paano ilalagay? Paano ba to? Ayun, to. Pine-press to adjust. Di ba? Pwede mo pang i-adjust depende sa gusto mong haba, depende sa gusto mong layo. Ayan, 1, 2, 3. Actually, tatlo yung adjustment niyan. 1, 2, 3. Okay? Ngayon, para maalis mo yung cover, dahil lalagyan mo ng battery, press. Okay? Then, this is the plug kung saan mo ilalagay yung battery. Then, pasok mo yung battery. Then, plug mo lang to. That's it. Okay? Yan. Tapos, balik mo na to. Yan. Okay na. Ngayon, single fire natin. Rapid fire. Sarap. Dual magazine capable. Meron siyang short kasi nga sniper rifle to. Meron siyang pwede mong lagyan ng M4. Mas mahaba. Ngayon, itong short niya is maximum of 75 rounds lang. Kasi nga sniper rifle to. Ayan. Kuha tayo ng reloader. Inject tayo. Inject natin. 1, 2, 3, 4, 5. 75 rounds. Hindi ko na ganang pupunuin. Ngayon, kung gusto mong sniper rifle ito, kung gusto mo naman ng rat-rat, syempre, gumamit ka ng M4 na magazine kasi pang-rat-ratan to dahil marami yung laman nito. Hindi ka mabibitin. 300 rounds, 75 rounds. Okay? Ayan. Ngayon, bagay sana kung may blue magazine, terno sa kulay. Pwede rin, kaya lang hindi magiging ganong maganda kasi visible na visible kung blue magazine, no? Okay, so, ayan na. Pasok natin to. Hindi na magazine. Sniper mode tayo. Okay, sniper mode. Ang ganda nito, sniper mode. Firing! Grabe, ang sarap, ang lakas niya. Bumabaon talaga, oh. Diba? Okay, so, nakita nyo yung sniper mode. Gamit natin yung maliit na magazine. Gamit tayo ng M4 magazine na standard dahil mas maraming laman. Pasok. Para masubukan natin yung rat-rat, yung rapid fire. Rapid fire!
Grabe! Talagang solve ka, no? Ngayon, ito na. This is the most important part of the vlog. How to rest the spring. Every time na matatapos ka maglaro, always release the magazine. Then, clear the chamber, single file. Then, rest the spring. Ito na. Paano i-rest yung unit? Ang lakas-lakas ng unit, pag hindi mo ni-rest, masisira. Paano i-rest? Lalagay mo siya sa rapid fire. Press mo na 1 second. Then, single file. Then, ulit. Then, put it back to safe. Yun. Yung unit kailangan i-rest mo para hindi siya masisira. Yung unit kailangan alagaan mo para hindi siya manghihina. Okay? Ngayon, yung battery nito is a upgraded LiPoly version. Hindi ordinary to, ha? LiPoly to. So, yung battery, hindi siya pwedeng ma-drain, hindi rin pwedeng ma-overcharge, at hindi pwedeng mag-init. Yung battery, pag gagamitin mo, make sure na full charge. Yung battery, pag i-charge mo, make sure na wala dito sa loob. Kasi mag-iinit. Kasi kailangan proper ventilation yung battery. Okay? Yung battery, learn how to manage para hindi po kayo masiraan ng unit. Ay, masiraan ng battery. Okay? Yung battery, ang indication na pasira na siya, bloated na. Okay? Yun. Natapos na naman po. Sa mga nag-share, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, share nyo po yung live video natin mga ka-airsoft para po dumami tayo at manganak ang kaalaman sa ating airsoft sa ginagawa nating daily review and unboxing. Tapos, don't forget to follow the page. No? Follow nyo yung page para updated kayo sa daily vlogs na meron po tayo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft at po sa inyo, ng inyong likod.